Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po muli sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, ang ating pag-aaralan ay pinamagatan ko pong You can never change anyone's mind about God. Ayan. So, medyo controversial po yung title. Ano po? Iniisip po siguro ninyo. Kung hindi naman pala natin kayang baguhin ang isipan ng mga tao tungkol sa Diyos, why do we need to preach the gospel? Bakit mo ginagawa yan Tinig ng Pag-asa araw-araw, Pastor Ruel, kung hindi mo naman pala kayang baguhin ang isipan ng mga tao tungkol sa Diyos? Well, yan po yung aking proposisyon at samahan po ninyo ako at atin pong pag-aralan ang bagay na ito. Meron po kasing notion na ang idea ng evangelism is for us, the evangelist or the preacher, to change the mind of the people. Lahat po halos ng mga evangelistic training na nangyayari within the church circle ay nakafocus doon sa idea na tuturuan tayong mag-evangelize or mangumbinsi. To the point na minsan nagiging parang marketing strategy ang pamamaraan ng pag-iibanghelyo. Na kailangan ganito ang gawin ng evangelist o ganito ang gawin ng preacher, ganito ang gawin ng small group leader o ganito ang gawin ng Bible study leader para maengganyo, para ma-persuade ang mga non-believers para pumasok sa loob ng simbahan. Minsan po ang intention na lang ay engganyohin ang mga tao na maging kabahagi ng Bible study, maging kabahagi ng small group at mapabilang sa organisasyon. Ang tanong, ito ang $100 question. Nagiging kabahagi ba talaga ng church o nagiging bahagi lang ang mga tao ng kongregasyon? For we have a different definition of a church. Naniniwala po tayo doon sa sinasabi ng creed, no? Na I believe in the Holy Universal Church. Kapag sinabing church, ito po yung tinubos ni Kristo. Ito po'y tao, hindi building, hindi organisasyon. Lahat ng mga mananampalatayang naging kabahagi noong katubusang ginawa ni Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, they are the church. And if you believed in Christ, and you submitted your life to Him, you consider Him as your priest, your Lord, your King, and you have faith in Him. That way, then you are part of the church. At ang tanong, sino nangumbinsi sa iyo para makilala mo si Kristo? Sino ang nag-persuade sa iyo to know Christ? So, again, ang proposition ko po ngayon, you, believers, Christians, evangelists, preachers, Bible study leader, or small group leader, you don't have the power within you to persuade people to get to know God. You can never change anyone's mind about God. Some people think that if the people that you witness, when you preach the Word of God, ay tumanggi at hindi na nampalataya sa Panginoon, ang dagiging damdamin po natin, failure tayo. Ito po yung common, kasi nga po naturuan tayo na pilitin nating makumbinsi ang tao, ma-persuade natin yung tao na manampalataya sa Panginoon. Ang tanong, pag hindi na nampalataya, kaninong failure? So ang paghihinagpis, ang kalungkutan, ang damdamin ng pagiging failure will fall on you. Kasi napaniwala ka na ikaw dapat ang mag-persuade. Kaya most evangelistic thing na ginagawa ng mga Christian failed a lot. Because the idea ay ikaw ang mangumbinsi. Ngayon, doon naman sa nakakapangumbinsi, akala mo ayon sa kanya ay nakakakumbinsi siya. Naglalakihan naman ng mga ulo. Naakay ko ikayan sa Panginoon. Ako ika naging instrumento. Ako ika ang nag-persuade dyan sa taong yan. Nadala ko yan na akay. Kaya sa konsepto ng simbahan sa panahon natin ngayon, paramihan ng akay eh.
Paramihan ang nadala sa simbahan. At hindi ko na malaman kung anong reason behind that. Meron pong motivated by pride, merong motivated by money, merong motivated by a desire to be somebody when it comes to preaching and sharing the Word of God. Ganun na po ang nangyayari eh. At alam niyo po mga kapatid, sa pag-aaral, the most common fear of Christian, why they don't share the gospel, ay yung aspeto ng being rejected. Kasi nga po, ang turo sa mga common evangelistic training ngayon, yung idea na you have to persuade people. Paano pag hindi? Paano kung hindi mo pa-persuade? Paano pag ni-reject ka? Yung preacher o yung evangelist o yung nagbabahagi nagkakaroon ng sense of failure sa kanilang mga sarili. Kaya most of the time, they stop sharing the Word of God. Kaya magandang pag-aralan ito mga kapatid para maintindihan natin, hindi tayo ang bumabago ng isipan ng tao. Hindi tayo ang nagpe-persuade sa tao para sila'y manampalataya sa Panginoon. And I want to tell you why you will never be able to change anyone's mind on the truth of any spiritual issues. I'm telling you this. In any spiritual issues, we don't have the power to change anyone's mind. Naniniwala po ba kayo doon? Mga kapatid, this may sound strange to you. It may sound strange coming from someone na wala na akong ginagawa araw-araw, halos kundi magbahagi ng salita ng Diyos. Sasabihin nyo ba, ba't ka pa nangangaral? Ba't ka pa nagtitinig ng pag-asa? Bakit ka pa nagpipreach araw-araw? Hindi mo naman pala kayang baguhin ang isipan ng mga tao. Opo, hindi nababago ang aking pananaw, hindi nababago ang aking paniniwala na ang tinig ng pag-asa hindi bumabago ng isipan ng tao. I have been powerless. I have no power to change and persuade critics or persuade non-believers in any spiritual issues. And there's a reason for that. Meron pong reason for that. At ito po yung mahalagang maintindihan natin. Ilalatag ko yung premise. Una, alam niyo po ba na ang mundong ito ay nasa influence ng masama? The devil commanding spiritual forces of wickedness in heavenly places. Look at the verses. Ephesians 6:12. Ano po ang sabi? For our struggle, referring to the Philippian Christian. Ano po? Ang sabi ni Paul sa mga taga-Epeso, Ephesians, ano po? Sabi ni Paul, our struggle is not against flesh and blood. So ang ating pakikipagbaka, ang ating pakikipagdigma, hindi laban sa laman. So kung hindi ito laban sa laman, paano ang laman ay makakakumbinsi sa laman? So it is not against flesh and blood. Kung kukumbinsihin mo yung tao na bumili sa iyo ng isang produkto dahil nagbebenta ka, madaling gawin yon. Kung kukumbinsihin mo ang isang tao na sumama sa iyo, na mamasyal, madaling kumbinsihin yon. Pero kung ang bagay na gagawin mo ay bagay na espiritual, mahirap yon. Bakit? Our struggle is not against what? Flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the power of this dark world, and against the spiritual forces. So ang labanan, ang kumbinsihan ay espiritual. At hindi madali yun. Merong makapangyarihang espiritual na naghahari. At ito yung merong control. Revelations 12:9. Ano po ang sabi? The great dragon has hurled down that ancient serpent called the devil or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him. Yan po ang kapangyarihang naghahari. Ano ginagawa niyan? 2 Corinthians 4:4. The God of this age
has blinded the minds of unbelievers, so that they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Now tell me, anong kapangyarihan meron ka para maipakita mo yung liwanag ng Ebanghelyo? Anong kapangyarihan meron ka para buksan ang mata ng mga bulag? Anong kapangyarihan ka meron para agawin yung nakay Satanas para dalahin sa Diyos? You don't have that power. I don't have that power. I don't have that persuading power to do that. And 1 John 5:19, ano sabi? We know that we are children of God and that the whole world is under the control of the evil one. Kanino daw control? The evil one. So, ito po, pumapasok yung mga kayabangan, forgive me for the term, kayabangan ng mga preacher ngayon, ng maraming mga Pentecostal at charismatic, na ganun na lang kung magyabang na sila nagpapalaya sa pamamagitan ng mga deliverance ministry, tinatalian si Satanas, pakakawalan yung mga alipin ng mga alipin ng demonyo, pinapalaya nila. Anong kapangyarihan meron sila nun? Mga kapatid, Paul tells Timothy that those in opposition to the gospel are in the snare of the devil. Those who are unbelievers, those who are in the opposition in the gospel, they are in the snare of the devil. Ano yun? They are trapped, having been held captive by him to do his will. Ano sabi ng talata? 2 Timothy 2:25-26. Ano po sabi niyan? Opponents must be gently instructed in the hope that God will grant them repentance, leading them to a knowledge of the truth, and that they will come to their senses and escape from the trap of the devil who has taken them captive to do his will. So kaya ang paalala po dyan ni Apostol Pablo kay Timoteo, Timothy, huwag ka na makipag-away. Do not be quarrelsome. Yung ating mga katunggali, kailangan maturuan gently. At ang ating pag-asa, take note, no? This is our hope. Our hope is that God, sino nagpe-persuade? Sino nang-eengganyo? God will grant them repentance, leading them to a knowledge of the truth. Kahit anong husay mong mangumbisi, kahit anong husay mong maglatag ng mga evangelistic tools o evangelistic materials, magkabisa ng mga verses regarding evangelism, it is only God and God alone that will grant them repentance that leads to the knowledge of truth. Not you. Hindi ikaw, pastor, hindi ikaw, kapatid, hindi ikaw ang nangungumbinsi. No? Paul tells Timothy not to be quarrelsome but to be patient and gentle with his opponents, if perhaps God may grant them repentance, leading to the knowledge of the truth, and they may come to their senses and escape from the snare of the devil. Did you notice something about that last passage? Naintindihan niyo po ba? God is the active agent. God is the one who clears the deceptive demonic fog and brings people to repentance. Not you, not me, not us. Kaya kailangan mabago tong pananaw na to para mawala ang kayabangan doon sa mga nagpipreach. Kasi issue po ito. Maging si Pablo at si Apollos ay pinag-aaway ng simbahan kung sino mas magaling, kung sino mas maraming napangaralan, kung sino mas maraming nakumbinsi, kung sino mas maraming nadala sa Panginoon. Kaya ang sabi ni Pablo, sino ba si Pablo? Sino ba si Apollos? Ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, subalit ang Diyos ang nagbibigay ng paglago. The active agent is God. Hindi tayo ang nangungumbinsi. Hindi tayo ang nagpipilit na
na, ano tawag doon, mag-akay. Yan pala ang ibig sabihin yan, pastor. Kaya pala kayong mga reform, di na kayo nag-evangelize. Sino may sabi sa inyo? Iba lang ang pananaw ng mga reform in regards to evangelism, in regards to sharing the word, sapagkat anong kapangyarihan meron tayo? Hindi kami katulad ng mga parang sales agent ng insurance na ipagpipilitan si Kristo by hook or by crook, nangangako ng hindi nila kayang gawin. Anong mga pangako ngayon ng mga modern evangelist? Yung mga nangangaral ngayon, lahat halos ng nangangaral ngayon, sasabihin, pag tinanggap mo si Kristo, mababago buhay mo. Ganito, magiging ka. Magkakaayos kayo mag-asawa, palalayain ka sa karamdaman, magaling ka na, hindi ka na maghihirap. Puro false promises. Hindi po yun totoo. Bakit nila sinasabi yun? Para lang ma-persuade yung tao, sige, tatanggapin ko na nga. Sige, susunod na nga ako. Pero pagdating sa katotohanan ng pagsunod, ano nangyayari? Nagtatalsikan kasi hindi totoo na persuaded by the Holy Spirit. Hindi totoo na ang Espiritu ang bumago sa kanila. Nabola lang sila ng mga preacher. Kaya pagdating ng araw, marami magsasabi, Lord, 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 tinanggap ka namin, Lord, ganito, inaccept kita. Pero sasabihin ng Panginoon, di ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin. Nabola lang kayo ng preacher. So, ang linaw po rito. That is why Luke, in the book of Acts chapter 16 verse 14, meron po siyang sinasabi tungkol kay Lydia. Tingnan po nito to, Acts 16:14. Sulat po to ni Lucas, and one of those listening was a woman from the city of Thyatira named Lydia, a dealer in purple cloth. She was a worshiper of God. Why? Because the Lord opened her heart to respond to Paul's message. Sino nag-message? Si Paul. Sino evangelist? Si Paul. Sino nag-share? Si Paul. Sino po ang nagbukas ng puso? God. The Lord opened the heart. Of course, wag nating sabihin na flesh and blood and human element of the equation is not important. It is important. Flesh and blood, the human element of the equation is important. Kung walang Paul, kung hindi tumugon si Paul, walang maririnig si Lydia. It is the Word of God and it will always be the Word of God. Romans 10:17, faith cometh by hearing. And hearing what? The Word of God. Kaya inihingahan nyo tayo, magpagamit tayo sa Diyos sa pamamagitan ng pangangaral. But we put our trust that every time we preach the gospel, God will move. It is not us. Sapagkat wala namang makakalapit sa Diyos kung hindi sa pamamagitan niya. We play a critical role, but we are not the decisive factor. Hindi ikaw. Kaya walang glory. Walang glory sa preacher. No, natatawa na lang ako minsan kapag nakakakita ako nung mga preacher na pagkatapos na bahaginan yung isang tao sa coffee shop, papatungan ng kamay, pagpe-pray, tapos papost sa Facebook. Meron na namang isang kaluluwa meron na namang isang kaluluwa na isinulat ang pangalan sa aklat ng buhay dahil nagdesisyon kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Na para ba sinasabing, akin yan, ako nag-share dyan. Hindi po ba? Walang iniwan yung mga pastor na yun sa mga charity vlogger eh. Hindi na makapagbigay na walang camera. Hindi na makatulong nang walang nakatutok na camera. Well, hindi ko minamasama yun. Maigi na nga rin yung merong tumutulong kahit papaano, kahit may camera. But the motive behind the charity work spells the difference.
And that is also when we share the gospel of the Lord. Bishop, maigi na rin yung may nagtuturo kaysa wala nagtuturo. Opo, pero the motive spells the difference. Walang iniwan niya sa mga pariseo at skriba. Ginagawa nila yung mga bagay na yon na mukhang mabuti, hindi palibasa mabuti, ay totoong mabuti. Dahil ang motibo sa kabila ng lahat ng yon ang magdedetermine. At hahatulan tayo ng Diyos sa lahat ng ating ginawa. Amen? So, sinabi ni Jesus, John 6:44, "No one can come to me unless the Father who sent me draws them, and I will raise them up at the last day." Sino po ang umaakay sa tao papunta sa Panginoong Jesucristo? Ikaw ba? Inakay ko hikayan, dinala ko sa Panginoon. Pagdating mo sa langit, no, ito pa yung mga sinasabi, no, na mga preacher, panghamon doon sa mga miyembro. Pagdating sa langit, sasalubungin kayo ng mga na-evangelize nyo. Di magkakaroon ka pa ng glory pagdating sa langit. Wala nun! Wala nun, mga kapatid. Kwentong barbero yun. Pagdating sa langit, you will not ask for any glory of yours. Sapagkat doon, kaluwalhatian na lang ng Diyos. And God will not share His glory. Kahapon, pinag-aralan natin yun I will not share my glory to anyone. Sabi ng Diyos. Kaya tayo, lahat ng ginawa natin, maruming basahan lahat yan. At walang makalalapit sa Panginoong Jesucristo para makita siya bilang daan, katotohanan at ang buhay kung hindi siya aakayin ng Ama papunta kay Jesus. Katulad ng ginawa kay Lydia, the Lord opened her heart to respond to the things spoken by Paul. Amen. So, in Jesus' final instruction to His disciples, the night He was betrayed, He told them that we testify. Hamon po yan. Matthew 28:19-20. Ininggahan nyo tayong to preach the gospel, to evangelize. Utos yan. Commission yan ng Panginoon. Tawag nga natin dyan, Great Commission. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi tayo nag-iisa sa paggawa nito. We are not alone in doing those evangelistic ministry. Kasi kung sa atin lang, wala po tayong magagawa. Amen? So the Spirit testifies. John 15:26-27. Ano sabi ng Panginoon Jesucristo? When the advocate comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who goes out from the Father, He will testify about me. And you also must testify, for you have been with me from the beginning. So magsishare yung mga alagad. Sasaksi yung mga alagad. Pero hindi sila nag-iisa sa kanilang pagsaksi. The Spirit will testify about Jesus. And the Spirit will do the opening of the heart. Amen? Kaya, mahalaga maintindihan ito. Una, pag nagpipreach, hindi tayo matatakot na mag-fail. Kung mag-fail man at hindi tumanggap yung tao, hindi nanampalataya yung tao, hindi nagsuko ng sarili yung tao, hindi tayo ang failure. Isa lang ibig sabihin, maaaring hindi kabilang sa pinili ng Diyos para sa kaligtasan ang taong yon. Or, hindi pa niya panahon. Nakuha niyo po mga kapatid. But it is not for us to, to disheartened and to be sad about it. Hindi mo failure yon. No? Ano pa ho? John 16:18. When He comes, He will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. Sino yan? Ang Espiritu. Pagdating niya, siya ang magpapatunay sa mundo sa kanilang mga kasalanan
sa kanilang hindi pagiging matuwid at ang paghatol. Sino gagawa niyan? Hindi tayo. Hindi tayo magpapaulan ng bato at asupre. Hindi tayo ang hahatol. Hindi tayo ang gagawa ng pangungumbinsi. It is the Holy Spirit who will prove the world to be wrong. Amen? Ano pa? John 16:13. But when He, the same He sa 16:8, but when He, the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Trabaho ng Holy Spirit yan, mga kapatid. Kaya huwag kayong matakot. Yan ang dahilan kung bakit tayo nagsishare ng Ebanghelyo. Yan ang dahilan kung bakit tayo nangangaral. Naniniwala tayong meron tayong katuwang sa pangungumbinse dahil ang nangungumbinse ay ang Espiritu ng Diyos. Amen? Nababorn again ang tao hindi dahil sa kapangyarihan ng flesh and blood. Flesh give birth to flesh, but spirit gives birth to spirit. Kailangan ka ipanganak na muli. Unless a man be born again, he will not see the kingdom of God. And it is the Spirit's doing. Amen? Yes, mga kapatid, we need to prepare ourselves to give an answer. Pag tinanong tayo, dapat handa tayong sumagot. Sabi po yan ni Peter. But in your hearts, revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect. Kailangan maalam tayo. Pag may nagtanong, alam natin ang isasagot. Hindi pwedeng pag may nagtanong, sabihin natin, tatanong ko muna ho kay pastor. Kailangan handa tayong sumagot bilang mga mananampalataya. Yan ang sinasabi po ni Peter. We must engage opponents with gentleness and patience. Ano po ang sabi diyan? 2 Timothy 2:24-25. And the Lord's servants must not be quarrelsome, but must be kind to everyone, able to teach, not resentful. Ito sa 25. Opponents, sino yung opponents? Kalaban talaga yan, kaaway yan, kaibang pananampalataya yan. Ano sabi ni Paul kay Timothy? Must be gently instructed. Kailangan silang malumanay na sagutin sa pag-asa with the hope that God will grant them repentance. Yun lang po. Hindi tayo. Umaasa tayo na ang Diyos ang magbibigay ng pagpapatawad sa pamamagitan ng paghingi ng tawad at pagsisisi ng atin pong mga binabahaginan. Malinaw po ba mga kapatid? At ano po ang sabi ng Acts 17? We must reason with others and explain and give evidence. Kaya maalam tayo dapat Dahil ang sabi po dyan in the book of Acts 17, as was his custom, Paul went into the synagogue, and on 3 Sabbath days, he reasoned with them on the scriptures, explaining and proving that the Messiah had to suffer and rise from the dead. This Jesus I am proclaiming to you is the Messiah, he said. Yan ang reason kung bakit ang mga pastor ng Reform patuloy na nangangaral. Pag hindi na nag-evangelize, hindi po yung totoong Reform. Japorms yun o deform. Kasi po ang utos ay patuloy na mangaral, patuloy na maging handa sa pagsagot sa mga katanungan. So anong takeaway natin sa ating pag-aaral ngayon? Colossians chapter 3. Importante, do your homework. Be prepared. Make the most of the opportunities God gives you. But be nice. Amen? Do your homework. Mag-aral at mangaral. Maging handa.
Gamitin ang lahat ng oportunidad para magamit ng Diyos. But be nice. Colossians 4:5 and 6, ano sabi? Be wise in the way you act toward outsiders. Make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Amen? So, then trust the Spirit to do what only He can do. And thus, the Holy Spirit can change their rebellious heart, and the Holy Spirit can grant them repentance in Christ. Hindi tayo. Not you, not me. So in certain sense, our responsibility is to be persuasive, but not to persuade. Amen? The task, that task belongs to the one who is much more capable than you and I. We are the messenger, but it is the message, which is the gospel itself, driven home by God's Spirit, that is the power of God for salvation to everyone who believes. Romans 1:16. And that is the reason why I said, you will never be able to change someone's mind on the truth of any spiritual issue. Ulitin ko, with proper emphasis for clarity's sake. That is why I said, you will never be able to change someone's mind in the truth of any spiritual issues. Because that is God's job. Gawain yun ng Diyos. So here's the calculus. 100%, yes, we need to participate. And 100%, it is God's work. We are 100% responsible for our side, for sharing the gospel. And yes, 100%, God is responsible for the work of convincing people, not us. So ano dapat natin gawin? Let us focus on our task. And then, we trust God to take it from there. Magaling ang Diyos tungkol sa bagay na yon. Kapangyarihan niya ang ebanghelyo. Kailangan lang tayong sumunod sa ipinag-uutos niya. Amen? Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po. Maligayang araw ng Biyernes. At makita po tayo sa linggo para po sa TNP Worship. Pagpalain po kayo ng Panginoon at ang biyaya ng Diyos ang patuloy po ninyong maranasan. God bless.